Good day everyone. Today we will present the driving and restraining force of K-12 curriculum. First, we have here the global competitiveness. They implemented K-12 to keep pace with other countries, acknowledging their educational superiority, ensuring we remain competitive. Kasi aware naman tayo na pagdating sa maraming bagay, including educational status, mas angat ang ibang bansa, kumbaga mas advanced sila kaysa sa atin. For the restraining force naman, insufficient funding. The additional 2 years increased financial burdens on low-income families due to the cost of living. Dahil nga sa 2 taon na nadagdag sa school year, naging mabigat ito para sa ibang magulang dahil sa kahirapan ng buhay. Second is higher educational attainment. K-12 added 2 years to enhance knowledge, better preparing students for college. Graduating from grade 12 is equivalent to completing college, offering more job opportunities. Nagdagdag sila ng 2 taon para madagdagan din ang kaalaman natin para pagdating natin sa college is maging ready tayo. And also, sabi nga nila na kapag nakagraduate ka ng grade 12, parang nakapagtapos ka na rin ng college dahil nga po maraming opportunity na nakaabang sa atin in terms of finding a job. For the restraining force naman, infrastructural limitations. Lack of facilities, classrooms, and equipment hindered effective learning. Dito naman, papasok yung lack of facilities tulad ng rooms and equipment na kailangan ng mga estudyante pagdating sa kanilang mga real world tasks. So we have the demand for 21st century skills teachers. K-12 created demand for teachers skilled in ICT tools. Dahil nga po sa K-12, naging in demand ang mga 21st century teachers na kung saan dapat maalam sila pagdating sa mga ICT tools. So sa restraining force naman neto is yung teachers' resistance to change. Some teachers struggled adapting, hindering senior high school's instruction. May mga teachers po na hindi na nakakasabay pagdating po sa pagtuturo dahil nga po sila po ay may edad na. Kumbaga nagkakaroon ng hadlang pagdating sa pagtuturo sa mga senior high school kasi nga po hindi rin sila naging ready for or fully equipped. So next, we have the career readiness. K-12 aim to prepare students for chosen college courses by connecting strands. Ang isa sa dahilan kung bakit in-implement ang K-12 is para po maging handa tayo sa kung anong course yung kukunin natin sa college. Kaya nga po sabi nila na dapat po connected yung kinuha nating strands sa senior high school para po sa kukunin nating course sa college. So sa restraining force naman po is yung increased dropout rates. Financial constraints led to higher dropout rates as students opted for work. Dahil po sa kakulangan sa pera or budget, nag-increase po yung dropout rates ng batang magpursige ng senior high school. Mas pinili nilang magtrabaho na lang kaysa sa magpatuloy sa pag-aaral. So let's move on to the alignment with student readiness. I am sure that all of us experienced the senior high school wherein some of our subjects are related once we enter to the college. So mayroon tayong prerequisite na tinatawag wherein some of our subjects in senior high school are almost the same. They're doing this in order for us to be ready once we enter to the college and also for us to be more knowledgeable. And the restraining force is the student adjustment issues. Because of the 2 years more in senior high school, some of the students are not yet ready in terms of taking their subjects because it is related to the college students. So parang hindi sila nagiging ready kasi meron tayong tinatawag na slow learner and the fast learner. So hindi naman lahat ng estudyante is pare-parehas ng kapasidad pagdating po sa pag-aaral. In conclusion, the educational landscape is shaped by a dynamic interplay between driving and restraining forces, each influencing the effectiveness and adaptability of teaching approaches. The driving forces, global competitiveness, higher educational attainment, demand for 21st century skills, career readiness, and alignment with student readiness underscore the growing need for educators to equip students with the skills necessary for modern workforce demands. These factors push for a progressive approach that enhances career prospects and cultivates a global perspective among students. However, these ambitions are countered by significant restraining forces, including insufficient funding, infrastructural limitations, teacher resistance to change, increased dropout rates, and student adjustment issues. These challenges highlight the need for improved resources,
support systems, and adaptability in educational institutions. For sustainable development, educational stakeholders must address these barriers, ensuring that the advancement of education is not only aligned with future demands, but is also inclusive, resource-sensitive, and supportive of both teachers and students. By balancing these forces, the education system can better prepare students to thrive in an increasingly complex world. Tayo sa elements and components of curriculum design. Layunin, ito ay isang aktwal na proseso ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Tumutukoy sa layunin, resulta ng pag-aaral. Direct instruction is state learning objectives and outcomes. Ito ay malinaw at tukoy na layunin ng pag-aaral na nais may parating sa mga mag-aaral sa isang particular na panahon. Naman ang guide instruction is guide and monitor. Ang guide ay nagbibigay ng suporta na kung saan ang guro ay bibigay ng payo sa paggawa ng isang aktibidad. At ang monitor naman is magbabantay ang guro, magbibigay ng feedback kung ano nga ba ang resulta ng sinagawang gawain ng isang mag-aaral. Sa balik-aral naman, under ng direct instruction is check for understanding. Ang check for understanding is ito naman yung gawain ng pamamaraan ng mga guro upang matukoy kung ang mga mag-aaral ay nakakaunawa sa isang material o konsepto ng pag-aaral o tinuturo. Instruction naman is review and guide and monitor. Ang review, ito naman is parang mga mag-aaral, parang binabalikan na nila yung mga noon nila natutunan o inaaral nila para maputan pa ng kaalaman at kasanayan. As a guide and monitor naman, ang guro ay nagbibigay ng mga kabubilin sa pag-aaral ng bagong aralin at tutugon sa katanungan ng mga mag-aaral. Ito naman is under ng direct instruction. Ang present new materials is small sequence matter. Ito ay isang paraan ng pagtuturo na ang mga bagong materials ay binibigay sa mga mag-aaral sa isang maayos na sistemang paraan. Ang layunin nito ay para makabutang pagkakaroon ng kasanayan at mabawasan ang pagkalito ng mga mag-aaral. Paglalahat, under naman ng guide instructions, ang input identify needed knowledge, skills for new learning lesson. Pagtukoy ito sa mga kailangang kaalaman at kasanayan para sa isang bagong aralin na habang sa pagpaplano ng pagtuturo para matiyak na ang mga mag-aaral ay makakamit ang mga layunin ng pag-aaral. Pwede naman ng mastery learning ay ang explain what to learn. Ito ay proseso ng pagpapaliwanag sa mga mag-aaral kung ano nga ba ang kanilang natutunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtatalakay. Under direct instruction, explain, detailed, and clear. Ito ay tumutukoy sa pagpapaliwanag ng mga impormasyon ng malinaw at detalyado. Sa guided instruction naman, modeling provide several examples. Ito ay isang konteksto ng pagtuturo at pag-aaral na tumutukoy sa proseso ng pagpapakita ng mga halimbawa o modelo upang ipaliwanag ang mga konsepto, prinsipyo, o kasanayan sa mga mag-aaral. Sa paglalapat naman under direct instruction, check for understanding and ask several questions. Ito ay isang proseso ng pagtatanong para matiyak na ang mga mag-aaral ay nakauunawa sa mga konsepto, prinsipyo, o kasanayan na itinuturo. Sa guided instruction naman, check for understanding and monitor the students. Ito ay ang pagsubaybay at pag-monitor sa mga mag-aaral. Sunod sa paglalahat under mastery learning, ginagamit ang pretest at formative quiz na may no-fault basis na kung saan binibigyang pagkakataon ng mga mag-aaral na suriin ang kanilang papel at kung saan sila nagkamali. At sa systematic instruction naman, binibigyan ng seatwork ang mga mag-aaral ng mga gawain o aktibidad na kailangan nilang tapusin at mahalaga na ang bawat mag-aaral ay aktibong lumahok sa gawain. Sa pagtataya naman, ginagawa muna ang review bago ang actual na pagsusulit. Sa pagbibigay naman ng test, ito ay maaaring isang set ng problem na kailangang sagutan ng mga mag-aaral at susukatin kung naabot ba nila ang 80% na passing rate o higit pa. At bilang kasunduan, under systematic instruction, ang mga mag-aaral ay binibigyan ng taktang aralin para tiyaking may pagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral kahit nasa bahay lang, at para ma-apply nila ang kanilang mga natutunan.